Galit na galit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa epekto sa mga Pilipino ng naungkat na korupsyon sa mga flood control project. Iaanunsyo daw niya sa mga susunod na araw ang bubuo ng Independent Commission na bubusisi sa mga anomalya at walaan niya itong sasantuhin. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Vicky Morales. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan ito ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga, pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, Hindi nga bakit paging ganitong ka-massive yung corruption? Nung
ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po. In your words, it's economic Yun ang sabotage. shock, Yeah. kasi ngayon sila, walang pakialam. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na But so many regimes, and it just keeps getting worse. So, it did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi It was, problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. but to the level na 30% na lang yun ay iwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No? I mean, No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim Yes. ng bulok. you're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Yeah, that makes no sense to me. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Para sa GMA Integrated News. Vicky Morales, nakatutok, 24 oras.